Sa kasunod na pangyayari, isa sa kanila ay nakaisip ng isang masamang plano. Sabi niya, akitin nga raw nila si Zuming Lang sa lugar at gisingin nga raw nila ang lahat ng mga putakti sa gubat. Ipinaliwanag din ni Hao Xiaokong na kung libu-libong putakti ang sabay-sabay na umatake, kahit si Zuming Lang ay hindi makakaligtas dito. Sinabi naman ni Zhao Shi na maganda nga raw ang ideya nito, ngunit kailangan nilang utusan ng ibang pangkat para gawin ang plano. Sa ganitong paraan, hindi sila madadamay at ang kanilang Young Royals clan ang siyang makikinabang sa lahat ng resulta pagkatapos. Tumawa pa ang isa at sumang-ayon, sabay sabing gawin na nila ang plano. Sa kabilang banda, habang nagmamasid ang ating bida, sinabi ni Zuming Lang na hindi ito ang tamang lugar para umatake. Pinuna naman ni Qin Yang na marahil ay naghihintay lamang ang mga kalaban ng karagdagang kasamahan, ngunit kalmadong itong sinagot ni Nanling siya na madali lang iyong harapin. Kasunod nito, kinuha ni Nanling siya ang papel mula sa kanyang dibdib, agad niyang ginuhit ang kanyang mahiwagang sining at mula rito ay lumitaw ang isang gintong Mystic Art Dragon. Paglabas ng makapangyarihang nilalang, kaagad itong inutusan ni Nanling siya na lusubin ang kanilang mga kalaban. Kasabay nito, agad itong umatake sa mga kalaban, nagulat ang mga kaaway at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, imbis na sa kalaban nito umatake, bigla na lamang bumangga ang Mystic Art Dragon sa puno ng mga putakti. Dahil dito, nagsimulang gumalaw ang malalaking pugad at naglabasan ang mga putakti. Kasabay nito, nagsitakbuhan ang mga hangal na kalaban sa labis na takot, habang nilulusob sila ng gintong dragon at ng mga insekto mula sa pugad, wala silang nagawa kundi ang magpanik at sumigaw. Ang ilan ay nagtataka pa kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, ngunit huli na upang makapaghanda. Samantala, nakangiti lamang sina Zuming Lang, at tuwang-tuwa ito sa naging resulta ng kanilang plano. Kasunod nito, mabilis na tumalon ang ating bida upang habulin si Hao Xiaokong. Bago siya lumayo, iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na manatili at magmasid sa paligid, at hintayin ang tamang pagkakataon para makuha ang kahon. Habang siya'y papalayo na, nag-aalala namang sumigaw si Qin Yang na mag-ingat nga raw ang ating bida. Malilipat na ang eksena sa isang hangal, habang tumatakbo si Hao Xiaokong, nagdesisyon itong magtago muna sa loob ng isang bahay. Pagdating niya sa isang bahay, dali-dali naman itong pumasok at agad niya dinilock ang pinto nito. Nakahinga na ng maluwag si Hao Xiaokong matapos makalayo sa panganib, galit na galit itong nagbanta na kapag nalaman niya kung sino ang nagpasiklab ng mga putakti, dudurugin niya nga raw ito hanggang mamatay. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, bigla na lamang siyang nagulat, dahil nakita nito ang ating bida, nagtanong din ito kung papaano nga raw ito nakapunta dito. Sarkastikong sinabi ng ating bida na napakaganda ng lugar at bagay na maging huling hantungan ng kanyang kalaban, dagdag pa niya, kung sakaling maalala siya ng kanyang ama balang araw, maaari itong bumisita sa kanyang libingan dito. Buong yabang na sumigaw si Hao Xiaolong, iginiit niyang wala siyang takot at minamaliit pa nito ang Zhu clan ng ating bida, sinasabing wala itong halaga sa harap ng maharlikang pamilya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagyayabang, biglang dumampi sa kanyang pisngi ang Sword Dragon aura ng ating bida. Natarante siya at nanlaki ang mga mata sa matinding takot, malamig ang titig ng ating bida habang nakatutok ang espada nito sa kanya. Sa mariing tinig, tinanong siya nito kung nais ba niyang siya na ang gumamit ng espada upang tapusin ang laban, o kung gugustuhin niyang siya mismo ang magwakas sa sarili niyang buhay. Galit na sumigaw si Hao Xiaokong, sinasabing wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Bigla siyang binalot ng itim at lila na enerhiya habang lihim niyang pinapalabas ang kanyang dragon. Nagulat ang ating bida nang biglang bumagsak mula sa kalangitan ang dragon ng hangal, dahil dito, nagkaroon naman ng napakalakas na pagsabog sa paligid. Sa gitna ng alikabok at pagyanig, lumitaw ang dambuhalang Purple Goat Demon Dragon. Sarkastikong sinabi ng hangal na si Hao Xiaokong na ang kanyang Purple Goat Demon Dragon ay isa sa mga makapangyarihang Upper Dragon Lord. Sa mapangutyang tinig, tinanong pa niya si Zuming Lang kung ano pa ang magagawa nito laban sa kanya. Hindi pa doon natapos, dagdag pa niya na kung wala ang kakayahan nitong paggamit ng espada, isa lamang daw itong walang silbi at basurang nilalang. Naging pula naman ang mga mata ni Zuming Lang sa matinding galit, at sa kanyang mga mata ay sumiklab ang apoy ng kanyang determinasyon, kasabay nito, buong lakas niyang itinaas ang kanyang espada, at mula rito ay kumawala ang nakapangingilabot na Sword Aura Dragon. Napaatras si Hao Xiaokong, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at takot sa kapangyarihang pinakawalan ng ating bida.
Kasabay nito, winasiwas na ng ating bida ang kanyang Sword Aura Dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napasukan ng dugo si Hao Xiaokong, halatang hindi na niya kinaya ang matinding pinsalang tinamo, at pati ang kanyang dragon ay bigla na lamang naglaho. Kasabay nito, isang matinding sakit ang damapo sa kanya, at sa pagkabigla, naputol ang kanyang kamay habang desperado pa niya itong hawak. Duguan at nanginginig, napasigaw siya sa matinding kirot at takot, tanda ng tuluyang pagbagsak ng kanyang kalakasan. Kasunod nito, napaluhod naman si Hao Xiaokong sa sahig, hawak ang kanyang putol na kamay, habang nanginginig sa sakit, napagtanto niyang ang lahat ng iyon ay epekto ng soul recoil. Sa sobrang gulat at takot, napasigaw siya na imposibleng araw dahil nawala ng araw ang sword cultivation ng ating bida, ngunit bakit niya araw ito nagagamit ngayon? Matatag na nagsalita ang ating bida at mariing sinabi na kahit pa nawala ang kanyang sword cultivation, ang pagpatay sa isang tulad ni Hao Xiaokong ay kasing dali lang ng pagpitik ng daliri. Sa matinding takot, nagmakaawa si Hao Xiaokong na huwag siyang patayin, ipinagtapat niya na isa lamang siyang tauhan at ang lahat ay plano ni Zhao Ying. Ibinunyag din niya na si Zhao Ying ang nagpasimuno ng pastahan na sino mang makakapatay kay Zhu Tong ay makakakuha ng Soul Pearl. Dagdag pa niya, wala siyang anumang galit o alitan kay Zhu Tong, ang tunay na may nais sa pagkamatay nito ay sina Zhao Shi at Zhao Ying. Habang nakatutok ang espada ng ating bida kay Hao Xiaokong, mariin niyang sinabi na noong pinatay nito si Zhu Tong, dapat ay handa na rin siya sa paghihiganti. Dahil sa matinding takot, napaluhod si Hao Xiaokong at nagmakaawa, sinabi niyang pwedeng putulin ng ating bida ang kanyang mga kamay at paa kung kinakailangan, basta't huwag lamang siyang patayin, dagdag pa niya, may alam siyang isang mahalagang lihim kapalit ng kanyang buhay. Hinawakan ni Zhu Minglang ang buhok ni Hao Xiaokong at sinabi niya dito na makikinig nga raw ito sa kanya. Isiniwalat ni Hao Xiaokong na ang karapatan sa Lichuan Continent ay nakatago sa Jiguan City. Mariing nagtanong ang ating bida kung saan yun matatagpuan, sinabi niya na kung ibibigay niya nga raw ang impormasyon, braso at binti na lamang ang kanyang kukunin sa kanya at hindi na nga raw ang kanyang buhay. Sa sobrang takot at kagustuhang mailigtas ang sariling buhay, agad na ibinunyag ni Hao Xiaokong ang lihim. Sinabi niya na ang karapatan sa Lichuan Continent ay nasa loob ng 9 Army Cemetery, doon nakatago hindi lamang ang karapatan, kundi pati na rin ang mga mahalagang yaman na pinuprotektahan ng iba't ibang malalaking puwersa. Makalipas ang ilang sandali, tumindig ang ating bida at nagpaalala na ang pinakamahalagang birtud ng isang tao ay ang pagtupad sa salita. Dahil dito, tinupad niya ang kanyang pangako na puputulin lamang ang mga braso at binti ni Hao Xiaokong at hindi siya papatayin. Pagkatapos, mariin niyang sinabi na ibinibigay niya ang buhay nito ngunit ang natitirang kapalaran ay nasa kamay na ni Hao Xiaokong. Sa huli, tinalikuran na niya ito at tuluyang umalis. Sa loob ng bulwagan, tuluyan ang naputol ang mga kamay at paa ni Hao Xiaokong, gaya ng ipinangako ng ating bida, wala na itong magawa kundi gumapang at magsumamo. Tinatawag si Zhu Minglang upang iligtas siya, ngunit sa halip na kaligtasan, lalo pa siyang binalot ng matinding kasamaan. Habang nilalamon siya ng mga itim na putakti, na puno ng sindak at puot ang kanyang mukha, sa huling sandali ng kanyang buhay, nagsisigaw siya ng sumpa kay Zhu Minglang, buong pagkagalit niyang isinumpa na kahit mamatay siya, hahabulin at guguluhin pa rin niya ito magpakailanman, ngunit kasabay ng kanyang matinding sigaw, tinapos ng dilim ang lahat at tuluyang nawala ang kanyang tinig sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, isang ibon ang dumating at naghatid ng balita kay Hao Yong. Sinabi nito na si Hao Xiaokong ay napatay ng mga halimaw na putakti, at nagpaabot pa ito ng pakikiramay. Sa narinig, nagulat si Hao Yong at napasigaw, biglang bumagsak mula sa itaas ang katawan ng kanyang anak, agad niyang tinawag ang anak at tumakbo papalapit habang puno ng dalamhati. Habang yakap-yakap ni Hao Yong ang malamig na bangkay ng kanyang anak, napuno siya ng dalamhati at galit, hindi niya matanggap ang kalunos-lunos na sinapit nito kaya agad niyang isinisi ang lahat kay Zhu Minglang. Buong puot niyang isinigaw na si Zhu Minglang ang pumatay sa kanyang anak, at nanumpa siyang ipaghihiganti ang pagkamatay nito, kahit ang kapalit ay buhay ng kanyang kaaway. Ipinapaalala ng babae kay Ginoong Hao na sa interclan competition, natural na may panganib na mamatay o mabuhay at lahat yun ay nakadepende sa kapalaran, kung hindi siya handa tanggapin ng ganitong kapalit, hindi na sana niya pinayagang sumali si Hao Xiaokong sa laban. Ang babae pala na ito ay ang tagapamahala ng laban. Kasabay nito, dumating si Protector ni Chong at nangakong ipaghihiganti ang pagkatalo ni Xiaokong, dahil dito, agad niyang inutos na kapag nakita ng mga disipulo ng Purple Forest Sect si Zhu Minglang, walang pagdadalawang isip na salakayin siya.
Kasunod nito, pinaputok na ng babae ang kulay lila mula sa taas, at sinabi din ito na ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Tinanong ni Nanling siya ang ating bida tungkol sa nakita nilang usok na kulay lila. Doon ipinaliwanag ng ating bida na ito ay hudyat ng isang prize box, at ang nakakuha nito ay kabilang sa mataas na antas ng gantimpala, partikular ang purple box na pangalawa sa pinakamataas bago ang red box. Kaya naman nagyaya na ang ating bida sa kanyang mga kasamahan na puntahan nga raw nila ang lugar na ito upang suriin. Sa Rocky Post ng Jiguan City, hinarang si Yoon Jong-hae ng ilang kalaban, sinabi nila na bago pa dumating ang hukom, mas mabuti nang ibigay na lang niya ang kahon, pinipilit siyang sumuko dahil kahit gaano pa siya kalakas, wala raw siyang laban sa dami ng kanilang grupo. Habang nakatanaw sila mula sa malayo, nagtanong si Nanling siya tungkol sa mga nakikita nilang tao. Ipinaliwanag ni Zuming Lang na ang Sword Mountain Sect ay mas malakas kaysa sa Purple Forest Sect, at kilala sa kanilang lakas. Ngunit agad din niyang sinabi na, para sa kanya, karaniwan lang ang mga ito, puro mayayabang at mga taong walang magawa, kaya't naghahanap lamang ng gulo. Kasunod nito, dumating si Yoon Jong-hae, isang elder disciple ng Sword Mountain Sect, mayabang niyang sinabi sa kanyang mga kalaban kung sila lang ba. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat pag-indayog ng kanyang espada, nagkakaroon ito ng after-image sa kanyang ginagawa. Pagkatapos niya itong ginawa, dali-dali naman itong umatake sa mga dragon ng mga kalaban. Nag-utos ang isa sa mga kalaban na sabay-sabay na lusubin at tapusin si Yoon Jong-hae. Agad na umatake ang kanilang mga dragon, bumuga ng kani-kanilang lakas upang durugin siya. Ngunit hindi nila magawa ang inaasahan, sobrang bilis ni Yoon Jong-hae, hindi siya tinatamaan ng kahit isang atake, at sa bawat paglapit ng kalaban, mabilis niya itong tinatadtad ng matitinding hampas ng espada. Isa-isang bumagsak ang mga dragon, duguan at wasak, habang ang mga kalaban ay nagulat at napilitang umamin na hindi nila siya kayang abutin. Malamig na sinabi ni Yoon Jong-hae na wala ngang kwenta ang lahat ng ginawa ng kanyang mga kalaban. Sa kanyang napakabilis na galaw, hindi na sila nakaporma pa, mabilis at walang pag-aalinlangan niyang winakasan ang kanilang mga buhay, na para bang mga walang halaga lamang ang mga ito sa kanyang paningin. Pagkatapos nito, namangha ang tagapamahala sa ipinakitang galing at kakayahan ni Yoon Jong-hae, hindi niya inaasahan na ganoon katindi ang lakas na nasaksihan niya. Kasabay nito, malinaw niyang sinabi ang patakaran, kapag natalo at wala nang makalaban sa loob ng 100 metro, saka lamang maituturing na pag-aari ng nakaligtas ang kahon. Tinanong ni Yoon Jong-hae sa babae kung sa kanya na ba mapupunta ang kahon kapag nalampasan at natalo niya ang lahat ng banta sa paligid. Sumagot naman ang babae na yun ay magiging kanya lamang kung wala nang sinumang nasa loob ng 100 metro ang may kakayahang lumaban. Matapos sabihin ng babae na magiging kanya lamang ang gantimpala kapag wala nang makakalaban sa loob ng 100 metro. Napansin naman ni Yoon Jong-hae na mayroon pa ring banta malapit sa kanya. Kaya sa ganun, lumabas na ang ating bida upang magpakita na dito. Sinabi ni Yoon Jong-hae sa ating bida na napakahalaga ng Mineral Mountain at tiyak na nandoon din siya upang makipaglaban para rito, ngunit ipinaliwanag niyang kung ipagpapatuloy ang labanan, maaaring masira ang ugnayan ng Zhou Clan at ng Sword Mountain Sect, kaya hindi raw ito magiging maganda. Sa huli, bahagyang nang-asar niyang sinabi na gusto naman niyang ibigay ito, ngunit hindi siya sigurado kung may lakas pa ang ating bida para kunin yun mula sa kanya. Seryosong tinanong ng ating bida si Yoon Jong-hae kung naghahanap ba siya ng gulo. Ngumisi lamang si Yoon Jong-hae at sinabi na may narinig siyang balita mula sa sekta na bumalik daw ang ating bida sa bundok at parang isang basurero, kinuha nito ang lahat ng espada mula sa Abandoned Swords Forest. Dinagdagan pa niya ng pang-aasar habang nakatutok dito ang espada na may papel at mayabang niyang sinabi na kung gusto ng ating bida ang karapatan sa Mineral Mountain, maaari niya itong kunin kung kaya niya. Napabuntong hininga ang ating bida at pabirong sinabi na kapag hindi ito nagiging baliw, ay mukha rin naman itong matinong tao. Galit na sinabi ni Chin Yang kay Yoon Jong-hae na kung ayaw niya talagang tulungan ang kanilang young master para manalo, mas mabuti pang umalis na lang siya. Aniya, bakit pa niya kailangang itutok ang kanyang espada sa kanilang young master? Ngumisi lamang si Yoon Jong-hae at sagot niya na hindi naman niya ito ginagamit laban sa ating bida, kung gusto raw nitong kunin ang Mineral Mountain, malaya siyang gawin yun. Dagdag pa niya, bakit niya naman isasayad ang kanyang espada laban sa isang taong walang armas? Naging seryoso ang ating bida at mariing sinabi kay Yoon Jong-hae na matagal na mula nang huli niya itong tinuruan ng leksyon, kaya tila lumaki na ang ulo nito. Kaya naghanda na ang ating bida upang maturuan niya ito ng leksyon.
Ngunit bago pa makakilos ang ating bida, lumapit si Nanling siya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Sa malamig ngunit tiyak na tinig, sinabi ni Nanling siya na siya ay isang demigod at siya na mismo ang haharap sa laban.